Bago umuwi ay nag-dinner na kami sa labas. Kami lang dalawa, may father-daughter date kami. Once a month, mother-daughter date din twice a month, and also me and my brother also have a movie date. Did you convince her? Bulong ni Mami nang dumating kami. Of course, kung ayaw ni Dad sa gusto ko, mas ayaw ni Mom. Malapit na, sagot naman ni Dad. Good night na po, Dad and Mom. Kailangan ko nang mag-beauty rest dahil naalala ko na may date pala kami ni Rafael bukas. Maaga kong gumising kinaumagahan. Maaga ding pumunta dito ang hair and makeup artist na hinar ko for today's special day. Kilang maganda ako sa mukha ni Rafael ngayon. I texted Rafael kung anong oras kami aalis. Sakto nang matapos akong ayusan ay nag-reply na siya. Ngayon na raw kami aalis. Sa kotse niya kami sumakay. Mahaba-haba rin ang biyahe dahil traffic. I hate traffic, pero ngayon nakasama ko si Rafael, na-appreciate ko ito. Ang ingay ng mga dogs na dumating kami, mabaho at magulo. May ilan pa na tinalon ako. Kamuntik akong mawiwi sa takot. Gosh, kailangan ko magpanggap na kalmado kahit na mukha akong constipated sa alanganing ngiti ko. Basta para kay Rafael, kahit ano gagawin ko. Magbubunga din ang lahat ng to. Soon enough, unti-unti ding mahuhulog ang loob niya sa akin. What a cute and lovely dog. Manginig-nginig na ang boses ko sa takot. After 1 hour, uuwi na rin kami ni Rafael. Mabuti at papi pa ang na-adopt ko. I can handle yung malaki na dog. Dahil baka kagatin pa niya ako, natatakot ako. Tumiretso kami sa kanyang clinic. Dito daw muna ang dog ng ilang araw. Hindi ko alam kung bakit pero pabor naman sa akin. Ibig sabihin, ilang araw din akong pwedeng magpunta dito sa clinic niya upang dalawin ang dog ko. Kahit ang totoo, gusto ko lang naman siyang makita at makasama. Hey, kumain ka na muna. Kanina ka pa nag-work. Lumapit ako kay Rafael. Nilapag ko ang mga pagkain na in-order ko. Mamaya na. Sagot naman niya. Hindi pwedeng mamaya. Sinubuan ko siya at wala siyang nagawa kundi kainin ang sinusubo ko sa kanya. Kinikilig ako. Pakiramdam ko, kaunti na lang. Mai-in-love na siya sa akin. Thanks, Shana. You're welcome. Lagi ka bang ganito? Hindi ka kumakain ng lunch? Tanong ko. Madalas. Oh, kung ganon, bukas pupuntahan ko siya ulit para pakainin. Sabi nga sa kasabihan, the way to a man's heart is through his stomach. Pakakainin ko siya araw-araw hanggang sa susunod ay ako na ang kakainin niya. Ano ba itong iniisip ko? Nang matapos kumain si Rafael ay iniwan ko muna siya saglit para itapon ang disposables na pinaglagyan ng pagkain. Ouch! Napatingala ako sa nakabanggaan ko. Napanganga ako sa gulat pero agad ko ring pinaseryoso ang aking mukha. Ba't nandito to? Sana hindi na siya bumalik pa. Excuse me? Sabi ko dahil nakaharang siya sa daan pero hindi pa rin siya gumalaw. Nakataas ang kilay niya at base sa itsura niya ay hinuhusgahan na naman niya ako. I said, excuse me. Binunggo ko siya kaso iniwasan niya ako kaya muntik akong mapasubsob. Nahawakan din naman niya ako agad. Mahina siyang tumawa kaya inapakan ko ang kanyang paa. Nakailang hakbang na ako nang marinig ko ang palatak niya. Nakatingin ito sa akin. Two-timer. Dinig ko ang bulong niya pero nagbingi-bingihan na lang ako. Hindi ako yung narong send. I don't know what he's talking about. Pagbalik ko sa office ni Rafael, nakaupo na si Mateo sa chair sa tapat ng table niya. Hindi ko alam ba't nandito to, panira ng moment. What are you doing here? Tanong niya nang makalapit ako. Dinala ko yung dessert para kay Rafael. She wants to adopt. Sagot naman ni Rafael. Really? So, you're not afraid of dogs anymore? And you have allergies, right? Huh? How did he know that? Hindi ko siya pinansin. May iniisip ka ng pangalan? Rafael asked me. Wala pa eh. Lalaki? Nakikisali naman sa usapan si Mateo. Yeah, bakit hindi na lang Rimo? Mateo suggested. What the hell? Iniinis niya talaga ako, pero hindi ko kilala si Rimo. Hindi ako yung narong send. That's not a dog name. Mas okay pang Mateo. Ngumisi ako. Yon, mas bagay ang Mateo. Total, para kang aso, malakas ang pang-amoy mo. Alam mo nandito ako kaya sumunod ka rin. Natawa si Rafael. Is that true? Tanong niya sa kanyang kaibigan.
Umiling naman si Mateo pero hindi ito sumagot. Nagkatinginan kami ni Mateo. Nakakasuka talagang pagbumukha ng lalaking ito. Birthday ng kanyang mommy kaya nagpunta kami dito. Hindi magarbo ang birthday party nito. Isang simpleng salo-salo lang na dinaluhan ng ilang mga kamag-anak at piling mga kaibigan. Si Rafael ang hinahanap ko pero pakalat-kalat tong si Mateo. Lumapit ako sa may grazing table. Hindi ako kakain at plano ko lang na kumain ng ilang piraso ng sliced fruits, kaso nagbago na ulit ang pag-iisip ko. Nakipag-unahan si Mateo sa pagdampot sa natitirang 3 piraso ng malalaking green na ubas. Masama ko siyang tinignan, pero tila wala naman itong pakialam. Happy birthday, tita! Agad gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi ko nang marinig ko ang boses ni Rafael. He's here. May dala siyang malaking kahon para sa mami ni Mateo. Nakangiti ito. Nakakasilaw ang mga ngiti niya. Matapos makipag-usap saglit sa ginang, napatingin siya sa gawin namin ni Mateo. Kinawayan ko siya at ipinakita ko sa kanya ang ala beauty queen kong ngiti. Nakangiti naman ito naglakad papunta sa amin. Sa lawahan. Bulong ni Mateo. Pumalatak lang ako dahil wala akong lakas para makipagtalo sa kanya. Sigurado akong babanggitin na naman yan tungkol kay Rimo. Hindi siya makamove on doon. Hi Rafael! Hindi na ako nakadalaw sa klinik. Namiss ko pa man din si Lalo. Siyempre, that's a lie. Siya talaga namiss ko. Wala akong maisip na pangalan para sa aso kaya Lalo na lang. Combination ng pangalan namin ni Rafael. Weird pakinggan pero at least unique naman. Walang katulad. Bukas ko pa sana kukunin ng aso kaso aalis kami bukas. May ikakasal kaming kamag-anak kaya mas okay na doon na muna siya sa klinik ni Rafael. At least doon, naalagaan siya ng mabuti ng kanyang mga staffs. Kita ko ang sarkastikong ngiti ni Mateo pero mas okay kung hindi siya pinagtutuunan ng pansin. Papansin lang siya. Narinig ko sa usapan nila magkakaibigan kagabi na broken-hearted daw ito. Hindi naman halata dahil hindi naman siya mukhang malungkot. At kung hiniwalayan man siya ng kanyang girlfriend, deserve niya yon. Para na isang araw lang may babae siyang kasama sa kwarto ni Rafael. Hindi makontento kaya siguro yun, hinawalayan. Hanggang ngayon, binabangungot pa rin ako nang nasaksihan ko na yon. Nakakapanginig kapag bigla-bigla na lang pumapasok sa aking isip ang mga imaheng yon. Damn, madaming mga kumakausap kay Rafael kaya hindi rin kami gaanong nakapag-usap. I feel out of place din. That's why I decided to went outside the house to drink some water. Dahil ubos na mga bottled water sa gilid. Kumuha ako ng pitcher sa fridge. Ilang beses na rin ako nagpunta dito dahil madalas dito magpunta si mommy kaya kabisado ko ng pasikot-sikot dito. Minsan, nagpapa-home service si tita sa reflexologist at sa nails. Yun ang banding nila ni mommy. Hi, I miss you. Paalis sa sana ako ng kusina nang marinig ko ang boses ni Mateo. May kausap siya sa cellphone. Ang lambing-dambing ng kanyang boses. Malayong-malayo sa nakakairita niyang tono kapag kinakausap niya ako. Mukhang may bagong babae na naman siyang inuuto. Babaero talaga. Sa bagay, sa kanilang magkakaibigan parang sina Kuya at Rafael lang naman ang hindi babaero. Si Kuya pala medyo may pagka-slight babaero, kaya kay Rafael ako Bukod sa gentleman, loyal pa. Isa na lang ang kulang, ang mahalin niya ako. Maagang natapos ang party ni tita. Pagka-uwi ko ng bahay ay nag-impake na rin ako para bukas. 2 days kami doon pero magpapak ako ng pang-ilang araw dahil baka maisipan ni mommy na mag-extend ng bakasyon. Hindi pa ako inaanto kaya naisipan ko munang tumambay sa balcony. Mula dito ay tanaw ko sina kuya na nagiinuman. Nagtatawanan sila. Mukhang marami nang nainom dahil ang iingay na. Nag-aasaran sila. At bumabangka sina kuya at Mateo. They're talking about girls. Kadiri sila. Sakto ring tumunog ang aking phone. Nag-text si Rimo. Tinext ko siya gamit ang isa kong bagong number. Number na exclusive lang for him. So, kailan tayo magkikita? Tanong niya. Hindi pa kami nagkikita. Hindi niya ako kilala. Wala siyang idea sa mukha ko at totoong pangalan ko. Pero may idea na ako sa itsura niya. He's cute pero I'm not sure kung cute din siya sa personal. Aalis kami bukas. So, when? Hindi ko alam kung bakit niya ako kinukulit. Dati, inaaya ko siya makipagkita sa akin sa mall. Hindi naman siya nagpunta. I will let you know when I'm available. Makikipagkita lang naman so that's fine. Kung anong ginagawa namin sa text, hindi naman namin gagawin sa personal.
Friendly date lang. Napatingin ako sa baba. Tahimik na sila, nag-uusap-usap pa rin, pero si Mateo ay tahimik na. Busy ito sa kanyang cellphone, mukhang busy sa panunuyo sa text, sa kanyang ex. Hindi na ako marunong send ulit sa kanya. I didn't save his number and I also blacked it. I can't repeat the same mistake dahil wala na talaga akong lusot kapag nangyari yun. May boyfriend ka na ba? Tanong ni Rimo. Kumunot ang noo ko. Wala pa, bakit? Baka may boyfriend ka na kaya ayaw mo na makipagkita sa akin. May ganon? Wala ah. Bakit naman ganito na ang topic namin? Kaya ayoko makipagkita at ayoko madalas na nagte-text sa kanya eh. Kaya ko lang naman siya tina-text dahil sa bagay na yon. Kaysa makipag one night stand ako sa aking kani-kanino, iniba ko ang usapan. What are you doing? Wala, nakahiga na. Tumayo ako, papasok na ako sa loob. I dialed Rima's number but he canceled it. Sinubukan ko ulit siyang tawagan pero ganun ulit ang ginawa niya. Bakit? Bahala ka nga. Nagsitayuan na sina kuya. Mukhang tapos na silang uminom. Lumapit na rin ang mga maids upang ayusin ang mga kalat nila. At ang mga lalaki ay umuwi na sa kanilang apartment. After 15 minutes, tumatawag na si Rimo pero hindi ko na sinagot ang tawag niya. Tinatamad na ako. Bahala ka dyan. Sorry, may ginawa lang ako kanina. Akala ko ba nakahiga na siya? Baka may asawa to. Lumayo muna siya sa asawa niya bago niya ako tinawagan. Nawalan na ako ng gana. Hindi ko naman siya kilala personally at wala rin naman kaming relasyon bukod din sa ginagawa namin once in a while. Hindi rin kami nagkikita pero baka mabuking siya ng kanyang asawa at mamaya awayin pa ako nito. Thinking that I was a mistress makes me shiver with disgust. Kadiri ka, Shana. I blocked Rima's number. Itatapon ko na tong number na to bukas. Tinatamad na akong hanapin yung pin kaya bukas na lang. Akala ko marerelax ako dito sa bakasyon/kasalan na pinuntahan namin pero may sumunod na demonyo. Hindi ko alam na kaibigan pala niya ang groom. Nakangisi ang lalaki. Habang pinipilit siya ng bride na maging substitute doon sa groomsmen na hindi makadalo dahil may emergency daw sa family. Sa dami-dami ng groomsmen na hindi makakapunta, yung partner ko pa talaga. Nagpapalit pa ng unang demonyo pero kalaunan pumayag naman siya. Papansin talaga kahit kailan. Nang itabi siya sa akin ay para bang bigla itong nandiri. Hiyang-hiya naman ako sa kanya. SOP lang ang ginagawa ko kung makapanghusga naman siya wagas. Ano pa kayang ginagawa niya na kung sino-sino na lang babae na inuuwi niya at sa hindi pa niya kwarto gumagawa ng milagro? Hindi kami naghawak ng kamay. Sabi ko, practice pa lang naman to. Sinubukan namin kaso sabay kaming napabitiw sa isa't isa. Hindi ko maintindihan pero para bang nag-ground kami. Siguro, to the highest level ang pandidiri namin sa isa't isa. Matapos ang practice, nagkayayan silang mag-inuman. Hindi na ako sumali sa kanila dahil naiinis talaga ako. Yamot na yamot ako sa kanya. Sana, nandito si Rafael. Ang saya-saya ko pa sa isang resort ng kasal. May malawak na villa, may malaking garden na dinadausan ng mga okasyon at mayroon ding malaki na swimming pool. Mayroon ding dagat sa malapit pero kailangan lakarin ng mga 10 minuto. Gusto ko sanang maglakad papunta doon kaso paggabi na. Bukas pang plano ng mga kasama namin na magpunta doon after ng kasal. Naupo ako sa ilalim ng malaking puno. Hindi ko alam kung ano ang drama ko ngayon dahil biglang gusto kong mapag-isa. Pero dahil sa napakagandang kapaligiran ay nag-enjoy ako kahit wala akong kasama. Napapikit ako sa may langhap na sariwang hangin hanggang sa makarinig ako ng kaluskos sa malapit kaya binuksan ko ang aking mga mata. Muli ko narinig ang kaluskos at sumabay pang pag-ihip ng malakas na hangin. Nakasunod din ako ng mga yabag. Sino yan? Walang sumagot pero unti-unti na akong tumayo dahil kinikilabutan ako. Hanggang sa makarinig ako ng iyak ng babae. Napatili na ako at napaiyak. Nadapa pa ako nang magtangka kung tumakbo dahil nakasuot ako ng heels. Hanggang sa ang iyak ay napalitan ng tawa mula sa isang baritonong lalaki na pamilyar sa akin. You? Sigaw ko kay Mateo, nakasandal sa may puno. I hate you! I know. Natatawa niyang sabi. Sinubukan kong tumayo ulit ngunit muli akong bumagsak. Ouch! My ankle hurts! What happened?
Lumapit siya at nagtangkang tutulungan ako pero sinamaan ko siya ng tingin. Don't come near me! This is your fault! Lumapit pa rin siya. Nag-squat siya sa aking harapan. Hinaplos niya ang aking ankle na kinasinghap ko dahil nakaramdam na naman ako ng kuryente. Pero kakaiba yun. Siguro nandidiri lang ako kaya ganito ang nararamdaman ko. Tinabig ko siya. Lumayo ka nga! Sinipa ko siya kaso mas lalo lang sumakit. Napapikit ako at napaiyak. Nakakainis talaga. This is his fault. Nananahimik ako tapos sumunod pa talaga siya para lang sirain ang mood ko. I think it's sprained. Lumapit ulit siya at basta na lang hinawakan ng aking paa. His eyes look so gentle. Ganon din ang pagkakahawak niya sa aking paa. Pero basta na lang niyang hinila kaya lumagotok ito. Okay na, tumayo siya. Nabawasan ang sakit pero hindi pa rin ako tumatayo. Hinihintay ko siyang umalis pero hindi siya gumalaw. Bumalik ka na ron, Anya. Seryoso ang boses at hindi tumitingin sa akin. Tumayo ako ng dahan-dahan at maingat na humakbang. Nakasunod naman siya sa akin sa likod. Mukhang inaabangan na madapa ako at mapasubsob upang mapagtawanan niya. Pinahinga ko na lang ang paa ko. Maaga ako natulog. Mabuti na lang at okay na ang paa ko kinaumagahan. May kaunting discomfort pero kaya ko namang ilakad ang mga to nang hindi iika-ika. Kapag masakit na masakit pa rin talaga, hindi ako magpamarcha. And I would curse that Mateo. Isusumpa ko na mamalasin siya sa babae habang buhay. He's a playboy, arrogant, annoying, and a jerk. Maaga kaming inayusan. Magaling ang makeup artist, kaya hindi nakakainis kahit na nakakainip ang pila. Ang hot ni Mateo at ng friend niya. Napatas ako ng kilay na marinig ko ang usapan ng ibang mga bridesmaid. Cute? Si Mateo? Paano siya naging cute? Kapatid niya yon. Ninuso ako ng isang babae. Nagtutulakan pa mga ito kung sino lalapit sa akin upang hingin ang number ni kuya ko at ni Mateo. Hindi ko binigay ang number ni kuya. May girlfriend na siya. Kahit na wala naman talaga. Itong si Mateo, he's single but he's not into a relationship, if you know. Oh, kaso imbes na turn off, nagdiwanag pa mamamukha nila. Binigay ko pa rin ang number ni Mateo sa kanila. Bahala na sila doon. Malandi naman na lalaking yon, kayang-kaya niyang i-entertain kahit ilang babae pa. Nagsimula ng programa. Kahit naiinis, wala kaming choice kundi magdikit ni Mateo. Ako ang nakasalo ng bouquet at iyong groom ay sinadyang ihagis kay Mateo ang garter. Nakakailang na, nakakairita. Kung si Rafael siguro to, tuwan-tuwa akong takluban siya ng aking ball gown na suot. I didn't close my eyes even when I felt Mateo's warm palm against my skin. Pinasok niya kanyang kamay upang isuot sa aking binti ang garter. Everyone was cheering. Si kuya naman ay natatawa lang. I'm sure he's enjoying it because he know how much I hate his friend. Nakarating na sa tuhod ko ang kamay ni Mateo. It tickles. No, it was disgusting. Hanggang sa makarating ito sa aking hita. Hindi na niya itinaas pa. He stopped. Oh, thank God. I'm sure he's also disgusted doing it. We hate each other. Dati natutuwa ako sa mga ganitong part ng kasal. I always wanted to catch the bouquet from the bride, pero ngayon, hindi pala yun nakakatuwa. Lalo na't hindi naman si Rafael ang partner ko. I wanted to say yuck, but I don't want the guests to think that I was so maarte and not a sports. Nagsabay kami ni Mateo. We're supposed to kiss on the cheek. Konti na lang ay magli-lips to lips na kami. I felt his lips on the corner of my lips. Pasimple ko siyang inirapan at kinurot. Samantalang nangingisi naman siya pero nang makita ang itsura ni kuya, ay nagpunas ito ng kanyang labi. Na para bang bigla niya akong pinandirihan. Excuse me? I was so annoyed. After the wedding, bumalik na rin kami agad sa Manila dahil may nangyari sa kumpanya. Namimiss ko na rin si Rafael, kaya siyang unang pinuntahan. Kukunin ko na rin si Lalo. Hi ma'am, kukunin mo na si Lalo? Sabi ng kanyang employee. Yes, by the way, may dala akong pastries. Pagkatiyan niyo na lang ng mga kasamahan mo. Kailangan magmukha akong mabuti at generous para i-build up nila ako kay Rafael. Thank you, ma'am. Hindi ka lang maganda. Napakabait mo pa. Tumawa ako. Okay, puntahan ko lang si Rafael. Papunta na ako sa kanyang office nang natigilan ako sa akin nakita. Hawak ni Rafael ang kamay ng kanyang assistant.
Namumulang pisngi ng babae samantalang si Rafael naman ay nakangisi. What is the meaning of this?